ikaw at ikaw ang babalikan ng lalaki at wala ng iba. Yes. Actually, ito talaga yung gusto ng karamihan. Yung sila at sila yung binabalikan ng mga kalalakihan, ng mga ex nila, ng mga partner nila. No? Actually, napapatunayan po natin ito. No, sa sasabihin ko man dito kasi ang dami-dami din naming nakakausap. Sa totoo lang, hindi lang po babae yung mga nakakausap namin. Hindi lang din po babae yung humihingi ng advice sa amin, kundi may mga kalalakihan din. And actually, kanina lang, may nakausap din kami, may isa akong client na lalaki, no? Which is, kahit ilang beses niya nang niloko yung partner niya, ay ito ngayon, humihingi siya ng advice kung paano niya ma-win back at saka mapalambot ulit yung puso ng partner niya na babae. See? So ito po ang patunay na bumabalik at saka bumabalik talaga yung isang lalaki. Pero, paano nga ba nangyari na bumabalik yung isang lalaki sa mga ganitong klaseng babae? Okay? So yun po ang pag-uusapan natin sa ngayon. Well, sa totoo lang, ang daming beses ko nang isiniwalat or sinasabi yung sikreto, no? Yung tanging technique na dapat ninyong gagawin para ikaw at ikaw talaga yung babalikan ng lalaki. Kahit ang dami ng babaeng dadaan sa buhay neto is ikaw at ikaw pa rin yung hindi niya makakalimutan. Kaya sa'yo at saka sa'yo pa rin siya magpaparamdam. No? That's why yung iba mga kababaihan, nagtataka kayo or nagugulat kayo. Pagkalipas ng ilang panahon is andyan, nagpaparamdam na naman si lalaki sa inyo. And nangyari din ito sa akin noon. Noong siguro nagkahiwalay kami ng babae. And after 2 years, 3 years is nagparamdam pa rin ako sa babae. Pero matagal-tagal na panahon ito. So ano nga ba no, yung meron talaga sa mga ganitong klaseng na mga kababaihan? So ito, wag na nating patagalin pa, no? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ito yung mga klase or tipo ng mga kababaihan na meron pong karakteristik na sila ay independent woman. Yes, pag sinabing independent woman, hindi po yan sila sumasandal sa lalaki. Kumbaga pa, dahil sa ganito nilang karakteristik, ay ang kasunod po nito, no, ang nagiging actions nila ay parang nawawalan na rin sila ng takot na mawalan ng lalaki. Kasi nga, they know na kaya nilang buhayin yung kanilang sarili kahit mawala pa yung lalaki. So, ito din yung mga klase ng mga kababaihan, yung kinababaliwan ng mga kalalakihan. Lalong-lalo na kapag independent woman ka na at saka at the same time is napaka-sexy mo, napakaganda mo, no? Binibigyan mo ng halaga ang iyong sarili, pinapahalagahan mo, and yun na nga, inaalagaan mo, mas lalo ka pang nagpapaganda, mas lalo ka pang nagpapasexy. Yung tipong parang hindi mo agad sinasandal yung sarili mo, lalong lalo na kapag nagkaroon ka ng partner, no? Kasi yung iba dito, even me, no, even ako is nakatagpo din ako at saka ilang beses na may mga kababaihan talaga na once na nagkaroon na ng partner, halimbawa, naging jowa ko na siya, ay nagiging kampante na. Pinapabayaan na yung sarili, natatamad ng magpaganda, natatamad ng mag-exercise, no? Kaya tumataba, yes, pumapangit, at saka parang yung tipong kapag hindi na nila inaalagaan ang kanilang sarili, pinapabayaan na lang nila, hindi nyo ba alam utol na yung magiging impact neto pagdating sa aming mga kalalakihan na partner ninyo ay ikaw nga mismo hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili. So how much more kaming mga partner ninyo? See? Ibig sabihin, kung ikaw mismo sa sarili mo na hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili, kami pa kaya ng mga partner ninyo? Ibig sabihin, utol, in short, kapag hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili, bakit ka papahalagahan ng partner mo? Oh. Kung sinisimulan mo sa sarili mo
na minamahal mo ang iyong sarili, inaalagaan mo, pinapahalagahan mo, inaayos mo, no, yung sarili mo, ay ganun din ang gagawin ng partner mo sa'yo. So, kung pare-pareho ito or sabay-sabay na nagpapaganda ka, nagpapasexy, and nagpo-focus ka sa source of income mo, no, sa mga pinagkikitaan mo, and yun na nga, halos nakafocus ka talaga sa sarili mo, no, hindi mo iniikot yung cycle ng buhay mo sa relationship lang ninyo or sa partner ninyo. Pues, kung ganun ka utol, tiyak, pagkakandarapaan ka talaga ng lalaki. And guess what? Kahit magkahiwalay na kayo, darating at saka darating talaga yung panahon, kasi ang magyayari dito ay magkaroon po ng comparison yung isang lalaki. Iko-compare niya yung bilang ikaw noon. Halimbawa, ex ka na niya. And sa ngayon, meron din siyang bago. Now, dito po magkakaroon ng comparison na ipagko-compare ka ng lalaki. Na kung ikaw mismo na babae ay independent and nakatagpo siya ng babae na dependent, dumidepende sa isang lalaki, limbawa man, yung ex niya is independent and ikaw ngayon ay isang dependent, lagi kang sumasandal sa kanya, no? Kaya ito ngayon, napapraning ka, nababalisa ka kasi yung partner mo na lalaki ay nakikipag-communicate pa doon sa ex niya, natapos na sila. Bakit kaya? So ngayon napapa-question ka sa sarili mo, ano kaya yung meron? Bakit hindi niya makalimutan yung babae na yun? Yung pala is, isa ito sa nagiging aspeto na independent pala yung ex-girlfriend niya and ikaw ngayon is napaka-dependent mo, no? So sa pagiging dependent din is, dito rin papasok na yung actions mo or yung characteristic mo ay mas lalo kang maghahabol sa kanya, natatakot kang mawala siya, no? Ikaw pa ito yung nagbibeg na hindi kanya iiwan, yung tipong parang lagi ka na lang magiging clingy and needy sa kanya kasi natatakot ka na baka maagaw pa yung lalaking ito sa'yo. Kaya ang ginagawa mo ay binubuhos mo lahat-lahat, no, na yung buong akala mo is kapag pinapahalagahan mo siya, inaalagaan mo siya, inaaruga mo siya, is ibabalik niya rin sa'yo. No! Mas lalo pong maiirita yung lalaki dyan. Lalong-lalo na kapag sumusobra ka na. So, kami kasi mga lalaki ay hindi ganoon ka-emotional, no? Nakagaya sa inyo na halos nire-reflect ninyo kung ano yung mga kagustuhan ninyo, no? Nire-reflect ninyo ito sa lalaki. Na kayong mga babae ay emotional na mismo sa sarili ninyo is, di ba gusto nyo yung palaging clingy and needy yung isang lalaki sa inyo? Papahalagahan kayo and always nandyan yung lalaki, napaka-supportive, no? Pero kung ibabaliktad mo ito at saka ibibigay mo palagi sa partner mo na nandyan ka rin always, nagiging clingy and needy ka, na siya yung binabantayan mo, maiirita po yung lalaki dyan, utol. Yeah. So kasi dito na rin papasok na magiging selosa ka, masyado ka ng controlling. So pareho lang din yan sa aso. Kapag kinokontrol mo, di ba? Ilalagyan mo ng tali sa leeg, hindi makakilos yung aso, kaya pumapaligwas. So ganun din po yan sa partner mo na lalaki. That's why hanggat maaari, maging independent ka lang. Kasi for sure, hindi ka magkakaroon ng insecurities kasi you know, no? Alam mo sa sarili mo na may kakayanan ka talaga. Kasi kaya mong buhayin yung sarili mo kahit mawala pa yung lalaki na ito. That's why, mas lalong tataas talaga yung level ng iyong confidence. And yan po yung pinakabala, utol, na para mas lalo kang magkakaroon ng lakas ng loob, no, na hindi magsiselos, na hahayaan mo lang yung partner mo, bahala siya dyan, na mawala man siya o hindi. That's why, ang mangyayari is, ikaw pa ito yung pagkakandarapaan ng lalaki. Nakuha ba yung ibig kong sabihin? So yun lang po ang tanging sikreto dyan. Kung gusto mong ikaw at ikaw talaga yung babalikan ng lalaki, kahit ilang babae na yung dumaan sa buhay nito. Okay? So yun lang po mga utol, sa mga nais akong makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!